Mahalaga po yung pagdinig bukas. Ito po ay araw ng mga resibo, ito po ay araw ng mga ebidensya, ito po ay araw ng katotohanan. Pero bukas, magkakaroon po ng pagtutok doon sa testimonya po ni Ramil Madriaga. Walang makapipigil sa pagharap ni Ramil Madriaga sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Madriaga ang nagpapakilalang dating bagman ng Vice Presidente na inutusan umanong mag-deliver ng malalaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Ayon kay House Justice Committee member Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isa sa pagtutuon ng pansin sa pagdinig ang pagtestigo ni Madriaga. Si Mr. Madriaga will be a highlight of the hearing tomorrow only because we want to be able to present before the nation only the newest and most compelling evidence. Pero to be very clear, ito na po yung pagtutuloy nung pong naudlot na impeachment proceedings nung pong nagdaan. At committed po yung komite na bitbitin po ito hanggang dulo. Kasalukuyang nakadetine sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City si Madriaga sa kasong kidnapping pero pinayagan na ng korte ang pagharap nito sa House panel. Itinuturing ng complainants na mahalagang witness si Madriaga sa alegasyong maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ng abogado ni VP Duterte para sa perjury case laban kay Madriaga na weakest link si Madriaga sa impeachment complaints. Pero hamon ng ilang House Justice Committee members sa kampo ni VP Duterte, gibain ang kredibilidad ni Madriaga sa pamamagitan ng pagharap ng Vice Presidente sa pagdinig. Inihayag naman ni Representative Ridon na naghain ng petition for prohibition and injunction si Attorney Mans Carpio sa isang Quezon City Regional Trial Court at nakakuha ng kopya nito ang House Justice Committee. Layo nitong hilingin sa korte na maglabas ng kautusan para pigilan ang pagpapasabina ng income tax returns nilang mag-asawa ni Vice President Duterte. Giit ng kampo ni Attorney Carpio, walang jurisdiksyon at kapangyarihan ng House Justice Committee na maglabas ng sabina kundi ang Senado lamang bilang isang impeachment trial court. Nakasaad pa sa petisyon na isang pribadong individual si Attorney Carpio at hindi bahagi ng impeachment proceedings laban kay VP Sara. Iginiit din itong isang fishing expedition ang proseso at walang kinalaman sa mga reklamong impeachment. Ngunit para kay Representative Ridon, maisasantabi ang petisyon ni Carpio. I'm quite certain that the Regional Trial Court will junk this. Kasi nga ho, isa din ho ito dun sa mga prayers nung pong lahat ng mga nagpetition sa Korte Suprema. So I think if the Supreme Court did not issue a TRO against the release of subpoena documents, neither should the Regional Trial Court in which this case had been filed. Oras ding matanggap ng House Justice Committee ang kopya ng income tax returns mula sa Bureau of Internal Revenue, bubusisiin ito sa pagdinig. Samantala, naniniwala ang isang mambabatas na nagpapakitang kabado na ang mga Duterte sa paglulunsad ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition sa panguna ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Para kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, maituturing itong Plan B ng mga Duterte. Malinaw na may Plan B ang mga Duterte, ito si Baste, no? So pinapakita na siguro kabado ang kampo ng mga Duterte na maaring ma-impeach at magtuloy-tuloy at ma-convict sa Senado ang Vice Presidente. So mauudlot ang kanyang presidential bid. Giit din ito, malinaw na usaping politika na naman ito at maagang pangampanya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.